So ito yung basic solar setup natin, no? So turuan ko kayo paano ko ginawa to, no? Ito yung blue setup natin na tinatawag, na kung saan merong solar charge controller PWM, 30 ampere as per manufacturer. Then ito is yung relay natin, no? Para sa pag switch on switch off ng inverter natin. Then LVD o low voltage disconnect, para naman on and off niya yung relay at then mamamatay yung inverter. Then may breaker tayo dito, PEMC, no? Pwede naman kahit anong brand ang gamitin nyo. At least DC breaker ang gamitin nyo, ano yan. Then ang capable nito is agad 200 watts na solar panel isa. Then pwedeng battery na 100 Ah, pwede ring lower doon, walang problema. So ayan, ang pag-install lang ito, no, ito unahin mo yung solar charge controller, no. So makikita mo diyan meron dito solar panel na icon, positive to negative. Then naglagay tayo ng wire dito na red, na color coding natin is positive ang red, negative ang black. Then dito ang battery, no. So mayroon lang screw lang yan diyan, unscrew mo, then lagay mo yung wire. Then kasunod doon yung breaker, no. Then ito, mapapansin nyo, no, merong tatlong wire. Isa is para sa inverter na red, then para sa battery yung isa dito sa solar charge controller. Then may isa pang red na maliit, yun naman ay pupunta sa LVD natin sa input voltage. So red din yun. So lahat ng wiring natin ay naka color coding na red is black, then red is positive, then black is negative. So sa battery negative to, yan. So papunta rito, no. Then dito is wire ng inverter, makapal din, no. Ang sukat ito is 6 mm. Then meron pa ring maliit na black, pumunta rin yan dito sa LVD input voltage ng LVD natin. Okay? So meron ibang tutorial din dito sa LVD natin, no, pero wag na natin munang anuhin yun, no. So yung setting, isang vlog din yung gagawin natin. Then wiring connection lang muna tayo, no, yan. So yan yung mga wire niyan diyan. Then sa pagdating sa LVD, meron tayo dito terminal block na output voltage. Kung ano in-input mo dito, sa 12 volts ang input natin dahil 12 volt system nga yung ganitong aparato natin, no? So ang output ito ay hindi magbabago, 12 volts din. Kaya ang relay mo ay 12 volts, okay? 12 volts din ang relay dahil kapag nilagay mo is 24, hindi gagana yung relay mo. So once na masupplyan to, so as per diagram yan, no? Yan yung coil natin. So yung coil na yan, nakaikot yan sa bakal, which is magmamagnetize. So once na ma-energize, magkaroon ng voltage dito, papunta rito, ma-energize, then magkakaroon ng magnetism. Yung contact ng 30 at saka 87 ay mag-close, then current will flow here mula dito sa red na color, no, yan, breaker. Then pupunta rito, yung current nito ay tatawid dito dahil magko-close yung contact dito. So yun ang purpose ng relay natin, on and off sa positive side ng inverter natin. So once na magkaroon ng supply to, 12 volts tong inverter natin. So ang inverter naman ay magko-convert ng 12 volts voltage to 220 volts o 230 volts AC voltage. Okay. So 1000 watts yung inverter na nakalagay dito, no, 500 watts ang continuous din. So modified sine wave ng inverter natin dito, no. So compare sa ibang modified, ito mas magandang modified to. Di siya ganun kalakas sa uwang sa mga motor. Then syempre lalagyan mo na extension papunta diyan. So nilagyan na natin ng outlet dito, dual, no. So universal outlet ang nilagay ko dito. Kaya kahit anong plug ang ilagay mo diyan ay papasok diyan. So yun, may sarili ring switch tong inverter natin, no, yan. Okay. So pinatay natin yan, buhilin natin, yan. Okay. So naka-extension tong isa natin, no, nilagyan ko lang ng wattmeter para makita niyo pag gumagana, yan. So napakadali lang ikabit ng inverter. Wiring, no, yan. Red is positive, yan. Dumaan nga sa relay. Then black, ayan, dumaloy dito, papunta yan dito. Naka-direct na dito sa isang breaker. Then from the breaker, no, ito solar panel mo, kahit ano ilagay mo diyan, pwedeng 50, 100 or 200 better, no. Siyempre kung maliit ng solar panel mo, expect mo na maliit din yung wattage na sina-charge sa battery mo. Okay. Kung malaki ang battery mo, expect mo naman na matagal siya ma-full charge. No, kung maliit, madaling ma-full charge. So depende yan.
no? Kung maliit ang solar panel mo, malaki yung battery mo, matagal ma-charge. Kung maliit ang battery mo, malaki ang solar panel mo, mabilis naman ma-charge. So ganun lang yun. So yan yung wiring ng blue setup natin. So salamat sa pagtitiwala ulit mga ka-electrical. God bless.